53:1 o 53:1, versikulo 1 hanggang patuloy, kapatid na Daniel, kung pwede hanggang 5. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Nakita mo may bisig ang Diyos na sabi ng salita, kanino nahayag ang bisig ng Diyos? Tuloy natin. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan, si Kristo yan Nabugbog, nasaktan, pinatay para sa ating kasalanan. Sa magitan ng Kanyang latay, nagsigaling tayo. Sabi sa hula, sino yan? Kung babalikan ko yung 53:1, pansinin mo kapatid na Andrew, no? Sinong naniwala sa aming balita? Kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Siya, yung bisig, tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, walang kagandahang mananais tayo sa Kanya. Sa 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang tao sa kapanglawan, bihasa sa karamdaman, gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, siya'y hinamak. Hindi natin hinahalagaan siya. Kanyang dinala ang ating si Kristo yan ang bisig ng Diyos. Si Kristo ang personification ng bisig ng Diyos, na isang taong nakakilala ng karamdaman kasi nagkatawan tao siya. Pero siya bisig ng Diyos. Hindi siya tunay na tao na kagaya ng turo ni Manalo, na tao lang si Kristo. Tinatawag siya sa sentido bibliko na bisig ng Diyos. Yang bisig ng Diyos na yan, nag-i-exist yan nung gawin niya ang sanlibutan. Nang ilabas niya ang Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipto, ginamit niya yung bisig na yan. Basahin natin ang 5:15 ng Deuteronomio. At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Ayun. Kaya sila nailabas sa Ehipto sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Yung bisig na yun mismo ang makapangyarihang gumawa para sila'y palayain ni Paraon. Si Kristo yun na bisig ng Diyos. Babalikan ko ngayon sa iyo ang 17:5 ni Jeremias, kapatid na Andrew. Sumpain ang tao, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman, ginagawang tao ang kanyang bisig. Yun na nga ang iglesia mo.
Yan ang iglesia mo. Ginagawang laman ang bisig ng Diyos. Ginagawa niyong tao si Kristo. Kaya ang puso ang wika, nahihiwalay, humihiwalay sa Panginoon. Nalalagay ngayon ang pagtitiwala nyo sa tao kasi ginawa nyo si Kristong tao. Asan ang tiwala nyo? Ang kaligtasan nyo na kay Kristong tao. Ang iglesia nyo, pinangalanan nyo, iglesia ni Kristong tao. No? Nawala na kayo. Nahiwalay na kayo sa tunay na diwa ng Biblia. Kasi yung bisig ng Diyos, hindi literal na tao yon. Nagkatawang tao yon. Para ang Diyos makagawa sa pamamagitan niya. Ipinapakilalang siya yung paggawa ng Diyos dito sa lupa. Isinugo ng Diyos ang kanyang bisig sa lupa. Spiritual yon na bisig, si Kristo yon. Para gumawa ng gawain ng Diyos dito sa lupa. Yun ang sinasabi niya sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 34, ang sabi niya sa mga apostol, eto, Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Ayan, ang pagkain ko, gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin, yung Ama, at tapusin ang kanyang gawa. Di si Kristo, sinugong manggagawa. Alin ba ang gumagawa? Di ba yung bisig? Yun din ang gumawa sa Israelita para mailabas sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Yon ang simboliko ni Kristo na inilarawan sa simboliko naman ng kamay ni Moises. Tinulungan si Moises nung bisig ng Diyos. Kasi yung literal na kamay ni Moises, hindi makapangyarihang kamay yun. Yung bisig ni Moises, hindi makapangyarihan yun. Yung literal na kamay at bisig ni Moises, hindi makapangyarihan yun. Nangangalay nga yun eh. Pagka nakataas yun, nananalo Israelita. Pagkangalay na si Moises, ibababa niya sa gera, natatalo Israelita. Pakinggan mo ha. 17:9 ng Exodo. Ito, 8 natin umpisahan. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. At sinabi ni Moises kay Josue, ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na aking tangan ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek, at si Moises, si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang dako at ang isa'y sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. At nilito ni Josue Yung mismong kamay ni Moises na literal, hindi makapangyarihan, nangangalay nga eh. Pagka nababa ng ngalay na, talo sila kay Amalek. Pag nakataas na nanalo Israelita. Ibig sabihin ko lang, kapatid, kaya ko sinasite ito, hindi para hamakin si Moises. Yung bisig ni Moises, hindi yun ang makapangyarihang kamay at unat na bisig na naglabas sa Israel sa Ehipto, sa mga Israelita. Kundi yun ang simboliko ng makapangyarihang bisig ng Diyos. Yun ang gumawa ng lahat ng bagay. At yun ay ang Panginoon sa Kristo. Tama yung si Jeremias, yung mga tao tumitiwala sa tao, ginagawa nilang ang bisig ng Diyos ay laman, ginagawang tao si Kristo. Nahihiwalay sila sa Diyos. Sana naunawaan mo yan, kapatid Andrew, naunawaan mo.
Opo, Brother Eli, marami po akong natutunan na nag-exist na pa pala si Kristo sa nauna pa siya sa kanyang ina. Opo, maraming salamat. O, huwag mong kakalimutan, si Kristo, may ipinanganak ang Diyos, nanganak ang Ama. Di tinuturo sa inyo yan eh. Sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. This day have I begotten thee. Yung turo na yan, wala sa iglesia ni Manalo yan. Na ang Diyos nanganak bago pa nilikha lahat ng bagay. Kasi sa umpisa, nasa sinapupunan siya ng Ama. Yung nasa sinapupunan niya, na tinatawag na verbo, ipinanganak niya yon. Na lumabas sa kanyang sinapupunan, pinanganak niya. At yon ang naging anak ng Diyos. Espiritu yon. Kasama ng Ama yon mula pa nung umpisa na hindi pa lumalalang ng anumang bagay. Kaya nung lalalangin ng tao, sabi nila, nag-usap. Sabi ng Diyos doon sa kanyang kausap, lalangin natin ang tao. Ang kausap doon yung anak, ayon sa ating larawan at wangis. Ang kalarawan ng Ama ay si Kristo na kanyang ipinanganak. Nasa Ebreo yan, 1, 2 hanggang 3. Hindi nga tinuturo ng iglesia ni Manalo yan na ang Ama ay nanganak eh. Ang turo, isa lang ang Diyos. Pagka mayroong iba pa, tao na. Maling turo yan. Nagkatawan tao yun eh, yung verbo. Nagkatawan tao. Sabi nila, para iligaw kayo, ay ang verbo eh, salita yan. Logo, salita yan. Hindi. Pangalan yan, verbo. Pangalan yan ng isang kalagayan na ang tawag sa Biblia ay ang anak. Basahin natin ang 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Verbo Diyos, ang pangalan noong person. May person. Ang pangalan niya, Verbo ng Diyos. Sino yung person na yun na ang pangalan ay Verbo ng Diyos? Nang pasimula, ang Verbo sumasa Diyos. Ang Verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang verbo. Yung verbong Diyos, nagkatawang tao. Hindi tao yan. Napakalaking katarantaduhan, sabihin mo tao yan. Nagkatawang tao, tao. Meron pa naman tao, magkakatawang pantao. Yan ang hindi tinuturo sa inyo. Na yung verbo, pangalan yun.